Welcome back to Kanto Day! Ngayon ay nasa episode 10.2 na tayo! So last week, pinag-usapan natin about kay Noel Cabangon. So magiging continuation lang siya, girls. Yes. So, Harvey, anong pinag-usapan natin? Last time! Yes! Pagulat din ah. So last time, pinag-usapan natin si Noel Cabangon, yung kanyang naging buhay at yung naging kanyang karanasan sa industriya ng musika at ang kanyang impluensya. Yes! So ngayon, continuation lang ng influence ni Noel Cabangon. Kasi kinulang tayo last week eh. Yes! So kung hindi, para may context sila, let's watch This! Welcome to Kanto 1! Kanto 2! Kanto 3! Kanto 4! Kanto 5! Kanto 6! Kanto 7! Kanto 8! Kanto 9! Kanto 10! Kanto 7! Welcome sa bago naming episode! Bakit na? Bakit na episode? Pang 7! So far, hindi ba naka-cancel? Ngayon pa lang! Last week, pinag-usapan natin mga sikat yun sa ibang bansa. Yes! Nag-trend yun ba? Nag-trending siya. Review muna, sino yung pinag-usapan natin nung nakaraang Yung ex niya si Tyler the Great. Nako na nga tayo sa OPM. OPM naman. What does OPM stands for? OPM stands for Original Filipino Music. As in P. Below music yun. Di ba? Paano naman? Tignan mo na. Hindi, favorite ko si Ray Valera. Ano yung favorite mong kanta ni Ray Valera? Kandungan. Hindi pa rin yan tayo na. Ay, yung may kandungan. Kay Noel. Noel what? Noel what? Maganda rin si Noel Cabangon. Favorite ko na siya. Ano ang kaya? Ano kanta niya? Ha, birthday niya, December 25. Nay! Wait ka lang, Nay! So, favorite mo? Ano? Sabihin mo. Ano, kahit maputi ng buhok. Tingin niya! Uy! Bakit na natin yun? Patingin ang buhok mo dito. Parang ano? Hindi na natin na swimming yun. Tanong natin ngayon, syempre, OPM hits yung mga alam ni Ashley. Magbigay ka ng mga kanta ni Noel. Yung mga napakinggan mo nung ano ka. Yung ano, sa McDo commercial. Hindi. Ay, tagal na. Nasanay. Bakit pala yun? Hindi mo kita sasabayan niya ninyo. Alam, porque tayo naman naka-record, no? Sabi, ano ka na? Ano ba, lagat ka? Puro lagnat na yun. Ganito na lang guys, para walang talo, i-search natin. Wait guys. Sorry guys, may ad. Ay, wala ba? Wala. Habang nag-iintay pa tayo, meron daw pinanda. Magic box! Magic box! Magic box! Magic box! Thanks, yung naman ng box na to is Ikaw tuwan. buhay at ni Noel. Ready siya, ready. Yes. Wait, paano mo nalaman na si Noel yung pag-ugat? Parang ano, over. And before nababanggit na siya kanina. Rewind! PBR! Buksan na eh. Kanta mo na tayo. Ten, 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 ten. Unang bubunot ay ako. Ayan. What kinds of songs does Noel Cabangon perform? Ayan.
Ano mo yan? Ano yung shade? Ano yung mga plano? More on pagkasilang niya. Sabi na Ate Tin. Heartful song daw yung mga kanta ni Noel. Pero mali yung sagot mo. But something society. Something society, something about sa pag-ibig. Advocate. Di ba ba mag-next question? Pakanta na muna tayo. Yes. Uso yan kapag graduation. Ng pagkakataon. Tayo kumiyak. Balik Kailangan sabay sa beat. Kailangan sabay sa beat. Tama na yan. So, noong 2010, nanalo siya ng Album of the Year sa album niya na pinangalanan na Biyahe. The preceding that, noong 2012 naman, nanalo naman siya ng isang Album of the Year pa. Na may ito sa syempre. Na may title na Binibini. So masingit ko lang. Naalala niyo yung pinanood sa atin ni Sir? Yung Deads na si Lolo! Yung final part doon, yung kinanta, yung Ang Buhay nga naman. Si Noel Cabangon, yung siya. Sabi na tahimik ka. So, nanalo siya 2012 ng Binibini. Yes. So, kakantayin natin. Binibini sa akin. Ay, ba? Favorite ko. Ay, hindi ganon. Kahit maputi na ang buhok. Nino! Pakita natin. Alam mo yan, ano yung isa? Ano? Tuloy pa rin. Tama naman. Ano pa? Ano pa ba? Favorite ni Tintin. Di na lang po. Sige, noong 1987 kasi, binuo nila yung grupong Buklod. Sinabay pa Gumawa sila ng mga album katulad. Isa sa pinaka-prominent na sikat na album nila is yung Tatsulok. So, ginawa nilang album yung Tatsulok na naging sikat din during that time. And during that time, even after ng disbandment nila, si Noel Cabangon, pinagpatuloy niyang mag-gig, sinabi nga ni mag-gig. And then yung naging way para makilala pa siya as individual musician. Totally di siya gaanong kilala. Kilala lang yung mga music niya. Yes. Kasi, Yes. di ba sa music na express yung emotion, kung paano niya sinasabi, kung ano yung nararamdaman niya. And we all know that music is something that... sa pagiging Hindi naman kasi Malaki talaga yung- dapat siya magiging musician eh. Malaki Dahil lang influence siguro sa sa pera. Bata pa lang nagigitara na siya. At sige ng gitara. At kayo naman, bilang isang kabataan, pag-usapan naman natin kung ano yung naging influence ni Noel Cabangon sa atin bilang kabataan at yung kanyang music. So ako naman personally, ang influence for me ni Noel Cabangon is yung kung paano niya yung sinulat yung music niya. Kasi pinanatili niya na sa wikang Filipino pa rin niya sinulat yung kanyang music. Siyempre, from the previous episode, napag-usapan natin na isa siyang advocate. So, bilang kabataan na mulat na sa karanasan, sa lipunan, marami akong natutunan. Naging isa rin ako sa mga nagpalaganap ng advocacy dahil sa musika niya. That naging yung mga music niya is all about sa social issues, which is very relevant, lalo na sa ating mga kabataan. Importante na malaman natin at maging aware tayo sa ating social issues. Kasabay din yan kasi may mga kabataan ngayon na inspired sa kay Noel Cabangon sa pagsulat ng mga musika, lalong-lalo na sa pag-advocate, sa pagbibigay ng mga malalalim na mensahe sa pagsulat nila ng kanta. So ayun, parang maraming sumisikat na artist ngayon. Dapat hindi pa rin natin kalimutan yung mga katulad ni Noel Cabangon na nagbigay sa atin ng inspirasyon na mamulat sa social issues at magsulat pa at maging inspirasyon pa ng maraming kabataan. Yes, galing! Magsama-sama tayo at gumawa ng alyansa. Alyansa parang i-revive ang OP. Sa kabila ng mga problema, huwag kalimutan na tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbabago man ang